Sinungaling si Marcos, mga kababayan, nung kanyang sinabi na ang perang kinuha nila sa PhilHealth ay ibinigay daw nila sa mga healthcare workers bilang subsidiya sa kanilang nagawa nung panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya ng COVID-19, 2019, mga kababayan. Pero kinuha ang pondo ng PhilHealth ng 2025. Liar, liar, liar. Dahil ayon dito kay Leviste, mga kababayan, ginamit ito sa DPWH. Hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects. At yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pirondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Oh, see? Mambubudol. Once a mambubudol, always mambubudol. Ito talaga ang tatak Marcos, mga kababayan. Nagpapalusot na naman para i-justify ang kanilang pagnanakaw, mga kababayan. Ginamit pa ang mga healthcare workers, mga kababayan, na binigay daw sa kanila bilang subsidiya sa kanilang ginawa noong pandemya. Matagal lang tapos ang pandemya, bangag. Sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinisyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga? Unconstitutional na. Sabi ni Korte Suprema, yung pagkuha sa PhilHealth na budget. Na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema. Inline na rin po dito po sa 2026 kung saan kukunin budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang mga ulit na naman ang modus, no? Sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show. Yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Aroy. Imbes na ang sabi nila, mga kababayan, yung mga may sakit, tiis-tiis na muna lang kayo, ha? Dahil unahin natin ang flood control. Paano kung magka-leptospirosis kayo? Kung lulusong kayo sa baha? Tapos, mga kababayan, ang mga flood control nila, ghost! Palyado pala, mga kababayan, at mga substandard, madaling masira, bumabaha pa rin. Sa halip, lalo ngang lumala ang baha. Ginamit sa kalusugan ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad. Kukunin pa sa taong bayan. Sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na we're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo. Sa same po na desisyon ng Korte Suprema. Uy, Leviste, ikaw na lang ang magsampa ng impeachment kay Bangag. Go, sampahan mo ng impeachment, please. Para magkaalaman, mga kababayan, kung sino-sino itong mga ang kakapal ng mukha. Alam na natin silang lahat, mga kababayan, eh. Pero sino ang matapang, mga kababayan, na pipirma na mapa-impeach itong si Bangag? Sa PhilHealth funds po, Congressman. Although, malabong mangyari, mga kababayan, na ma-impeach si Bangag sa Congress. Pero at least, we tried. Sige, Leviste, sampahan natin ng impeachment si Bangag. Po na nagpahayag ng opinion ng mga associate justices, sabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional pa itong ganito. Kayo po bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, di ko alam kung meron bang nag-question kung
pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon? Definitely mali, at I think ang Mali. consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members. Mayroong universal healthcare mga kababayan law na nag-supersede mga kababayan doon sa general law na pinagbasihan itong mga bangag. At pinondohan din Nagpapalusot si si Recto mga kababayan, nagpapalusot. nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At Yan ang gusto nila mga kababayan, mag-move on na lang. Kalimutan nyo na lang, naninakaw namin. muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga Sa DPWH projects. DPWH. At yung pera ay ginagamit hanggang ngayon Hanggang sa mga ngayon, ha? DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na Pati sa kanya, based on the documents ay pirondohan ng PhilHealth funds. Eto mga kababayan, bakit tinatago nila mga kababayan na kung saan ginamit yun? Kinukubli nila mga kababayan at worse, nagsisinungaling pa mga kababayan, binigay daw sa mga healthcare workers. Kayo mga healthcare workers, nakatanggap ba kayo ng bonus mga kababayan o allowance na para sa pandemya na sinasabi nilang galing yan sa pera ng PhilHealth? Katanggap ba kayo ngayon? This year? Sabi ni Bangag? Wala At natin. Isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congressman, Yun pa rin, no? Grabe itong mga ungas. Lagi po nirarason ng mga humihingi ng budget na kailangang ipanatili. Halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat mapanatili yung request namin, mabawasan dahil baka maapektuhan yung mga proyekto na nakalaan po. Ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon na nakalipas, lagi nating naririnig yung substandard, no? Palyado, ghost projects, at meron pang nabanggit nga ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan Yan po talaga. ng pondo, budget natin. Yung Yan mga talaga mga ampog una mga kababayan. matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration. Oo, lalong-lalo na yung mga proyekto na administrasyon dati mga kababayan ni Tatay Digong. Hindi na pinondohan. Marami mga kababayan na wala ng pondo o di ba kaya pinaliitan nila ang pondo. Kaya supposedly matatapos na mga kababayan, natenga. Dahil inuuna nitong mga bangag ang flood control nila mga kababayan na madaling kupitin. Hindi na paglalaanan po ng pondo, pero talagang na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed, which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. Good observation I definitely agree Admar. that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko, kaya nga tawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nag-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020, if I'm not mistaken. At mula sa aking karanasan sa pribadong sektor, wala namang investor na pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko, pinakamalaking factor bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political instability at corruption issues. At kapag ang ating bansa ay embroiled pa rin sa mga corruption issues, kasama na din dyan yung Embroiled. robust na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no legitimate tax issues for them, just as harassment. Parang lahat-lahat ng mga sangay ng gobyerno ay nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas
na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability. Bago lang, Walang priority ito si Bangag, mga kababayan, no? Talagang, ay nako, mahinang nilalang talaga, mga kababayan. ulit si partner MJ, balikan ko lang yung naging decision po ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, kasi debate Sige, rin po balikan ito, natin. kung yung return or restore. Kasi ang sinasabi po, pagkakaintindi ng mga nakakausap natin, ang pagkakaintindi nila sa desisyon ng Korte Suprema, isauli yung mga yung inilipat. Pero meron din kautusan doon na isama doon sa 2026 budget. Pero 'di ba po ba parang double taxation ba ito? Kasi yung unang tax yun yung naibigay pero kinuha sa kanila, no? Ngayon, kokolekta na naman ng tax para Hindi naman yan ikokolekta. Pero galing sa treasury, kung kukulangin ang pondo ng treasury, uutang yan! Gayon pa rin, no? Ang magbabayad sa utang, mga kababayan, taxpayers pa rin. itatapal doon sa unang kinuha. Ano po ang take nyo dito po, Congressman? Tama, mali po talaga na Mali. ang solusyon ay ang taong bayan ang magbayad para sa mga inilipat na pondo na napunta naman sa flood control. Ang talagang dapat ay singilin natin sa mga contractor at yung ibang mga nakinabang sa mga contractor na yan na And sila then- yung magbayad ng 60 billion na And then, mga kababayan, kung sino yung kumuha, mga kababayan, this time, si Bangag at si Recto, mga kababayan, kasuhan. ito. Ang isang Korte dagdagan ko Suprema rin na nagsabi, ay na illegal. Kulang pa nga din yung 60 billion kasi binawasan pa nila yung dapat pumunta sa PhilHealth sa 2026 and 2025 budget. Kaya in effect, if you look at the total amount that should have been going to PhilHealth after all these years, kulang na kulang pa siya at hindi natin Kulang. ibinalik yung inilipat na pondo, binubuo lang natin yung pondo na dapat na pupunta sa PhilHealth all these years na hanggang sa 2026 budget ay kulang pa. Sir, ano na po ang inyo pong mga observations? Patuloy po ngayon ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee 2026 Proposed National Budget. Ang deadlock ngayon ay tungkol sa presyo ng mga proyekto sa DPWH. Yan na naman, mga kababayan. Ito talagang Marcos administration, bangag, mga kababayan. At mga kakampi niya dyan sa Kongreso, Senado at dyan sa gobyerno. Naghahanap talaga ng paraan, mga kababayan, para makapangurakot. Kung ngayon, mga kababayan, gusto nila i-deadlock. Parang hindi na sila magkasundo-sundo, kunwari, mga kababayan, para ma-reenact yung 2025 national budget na most corrupt in the Philippine history. Si Lacson na mismo ang nagsabihan na, I recommend na ibalik natin kasi naman daw malusutan tayo ng kurakutan. Tapos, number 1, kurakot yung mga kababayan, 2025 budget. Na bring up actually sa Kongreso nung September pa at sinasabi ng DPWH na wala daw silang panahon para i-recompute ang mga mas mababang mga presyo. Pero sa totoo lang po, ang dahilan na hindi po nila nare-revisa ang mga presyo dahil syempre maraming mga may ayaw din na bumaba ang mga presyo. Pero umaasa tayo na pagkatapos nito, tutok ang publiko ngayon, mapapaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang sabi ni Bangag, mga kababayan, 50% off! Bababaan daw niya ang mga presyo ng mga kababayan. Materyales. And then, ang nangyari, mga kababayan, si Dizon gustong magdagdag ng pondo dahil tumaas daw ang presyo ng materyales. Baliktad talaga itong si Bangag. Ay, nako, baliktad, mga kababayan. Kung ano ang sinasabi, kabaliktaran sa totoong nangyayari. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong sinasabi at pinagtatalunan ngayon na construction materials price data? Dumaan po ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Opo, ang DPWH mismo ay umamin na up to 50% daw overpriced ang mga projects. At ang savings kung gamitin ang mas mababang presyo ay 45 billion pesos. Yan, mga kababayan, yan ang pinagmamayabang ni Bangag. 45 billion pesos ang matitipid natin dahil mga overpriced daw ang Sa tingin ko, dapat mas mababa pa nga ang presyo kaysa sa yung binibigay nila. Dahil yung cuts ay, mga kababayan daw, example na lang dyan. Di ba ang mahal-mahal daw, mga kababayan? Magkano nga ba yun? Basta hindi lang, parang 15 times na mas malaki, mga kababayan daw. Kahit na
45 billion pesos ang overpriced, napakalaki naman ng halaga nito. At alam naman natin na may mga kickback sa DPWH. Kaya kung ipasa ang budget na may 45 billion peso discount, ibig sabihin, yan yung mawawala sa mga kickbacks. Kaya importante siguro Oh, yung kickback, mawawala sa kickback. And then, gustong ibalik ang kickback, mga kababayan ni Vince Dizon. maaprubahan ang budget na hindi bawasan ang presyo ng mga proyektong ito. Opo, tsaka sir, di ba na-approve na ito ng DPWH? Tapos biglang kabig. Dun yung red flag sa taong bayan Tingin mo sir? Tama, ang paliwanag daw nila ay kailangan nilang aralin ng mas mabuti kasi iba Tapos si Bangag, nagyabang na mga kababayan. Hindi pa pala inaral. Ay, nako, ngag. Yan ang problema dito kay Bangag, mga kababayan. Kung ano-anong pinagsasabi tapos ano pala, later on babawiin. daw ang presyo ng asfalto sa iba-ibang mga probinsya. Sabi nila, tama naman na 60 billion dapat ang total savings sa buong bansa, pero baka masyadong malaki ang binawasan sa ilang mga probinsya, masyadong maliit naman ang binawasan sa ibang mga probinsya. Alam naman po natin na hindi yan totoo dahil ang sabi ay 40% lang daw ng proyekto ay ang tunay na cost ng mga kontrata at 60% ay napupunta sa kita. Kaya kahit na over Substandard. ang discount sa proyekto, may malaki pa namang margin. Pero mainit po ang talakayan ngayon kung ilulusot ang mababang presyo sa DPWH o hindi. Sir, we have identified the problem, yung deadlock na source po ng pagkakabahagi ng dalawang kapulungan ng Deadlock. Kongreso. Ano po yung solution po bilang nakikita ni sir? Ang solusyon ni Lacson, mga kababayan, i-reenact. Ay, ano na lang, ibalik na lang natin yung 2025 budget. Ang hudas, mga kababayan. Palibasa na kinabang siya doon, mga kababayan dahil, di ba, tumakbo siya, mga kababayan, under the Bagoong Pilipinas. Ang nakinabang doon, mga kababayan, na mga entities, itong mga kandidato ng Bagoong Pilipinas dahil ginamit nila yan, mga kababayan, sa election. I think Pang vote they will buying. probably agree on some midpoint, but to me, even if the full discount is given, kulang pa kasi ang mga testimonya nga sa mga DPWH hearings ay mga 25% ang mga kickback on average. Kung ang ibinaba so far ay 10% lang at gustong gawing 5% na lang, ibig sabihin may 20% pa na matitira. Kaya ang isang panukala naman namin ay bantayan ang bidding ng mga proyekto at kung ang lumalabas Yan. ay kung 100 pesos yung budget para sa contract at puro 99 or 98 lang ang bid sa 100 pesos, ibig sabihin nagkaroon ng lutuan ng bidding at dapat ipa-rebid ang mga contract. Kung gusto natin talagang ibaba ang presyo ng mga DPWH contracts, marami pong mga paraan. Pero nasa DPWH na lang po kung tunay nilang gustong ipababa ang mga presyo o kung hanggang announcement na lang na ibababa ang presyo. Pero Hanggang announcement na lang. At mahilig mag-announce dyan, mga kababayan. Ito si Ngagba. walang dinideliver na tunay na savings in the end. So, tignan natin kung ano ang magiging Budol. kalakasan sa mga susunod na mga buwan. Hindi Pag pa- finally na bid out itong mga proyekto. Opo, Your Honor, hindi pa po kasi tapos yung issue sa flood control. Actually, naghahanap pa tayo ng matinding hustisya na sa issue na yan. Here comes 2026 budget. Inaasahan po ng tao na nadala na ang administrasyon Nadala na. sa issue ng korupsyon. Pero eto na naman. Walang kadala-dala. Ika nga ng mga Sila nga ang nangurakot. Paano sila madala? Walang madadala dyan hanggat walang nakukulong, mga kababayan. Dapat talaga ikulong na. nagkukomento ngayon sa ating palatuntunan. Well, ang nangyari po, nung Oktubre, sinabi nila na ibababa ang presyo. Tapos ngayong Desyembre, sinasabi nila na Ibabalik ka taas. hindi kayang ibaba. Sabi nila, babawasan natin ang kickback. Tapos later on, ibabalik ang kickback. Ganyang kalaki muna. Ang farm-to-market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Dyan na naman sila dahil flood control, mainit na sila eh. 33 billion na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget. Nilipat lang. In that case, to farm-to-market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang
ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Opo, 'di ba dapat careful no ang administration sa ganitong mga programa dahil hindi pa tapos yung naunang Lahat lahat anomalya. gagawin nila para Dapat mambudol talaga. i-earn At nila magnakaw. muli yung trust ng taong bayan sa pamamagitan Wala ng na! transparent. Wala na tayong trust dyan mga kababayan. At baliw lang din ang maniniwala ulit kay Marcos mga kababayan. Ang only way na mga kababayan Mga para maano si programa, Marcos proyekto ng government. is Some to would say resign. Umalis na siya malabo, mga kababayan. malinis na 2026 Oo. budget. As a legislator, sir, ano tingin mo dyan? I think Wala nang lunas yan si Marcos. the fact that the public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is Tapos, yung insertion, bakit si ano daw mga kababayan, yung si Swansing, grabe, number 1 daw na mga kababayan, at saka si Bonjidi, ang napakaraming insertion. Paano yan mga kababayan? Akala natin wala nang There's a promise insertion daw. file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro mga Pasko may mas magagandang mga balita. Ay, wala nang Pasko sa aming mga kababayan na masaya. Siguro, sa panahon na lang ng mga kababayan, pwede natin kalimutan sa delete sa 24 midnight. Kinabukasan si Marcos pa rin mga kababayan, presidente. Pansamantala, malilimutan namin pero pansamantala lang, just a few talaga mga kababayan. Few moments of time makalimutan. Pero babalik din ang katotohanan na si Marcos pa rin ang presidente. Po ng 2026. Sir, malam din po kayo sa ekonomiya. Totoo ba ito, sir, na claim? Yun po ay kalokohan. Unang-una dahil hindi naman lumilikha ng yaman ang mga DPWH projects kasi ang buwis ng taong bayan Ano hindi daw? naman po ang nagpopondo. Ang ano daw mga kababayan? Pampaganda daw sa ekonomiya itong proyekto nila? Flood control? Ano na naman kabaliwan yan? Mga proyektong ito. Sila lang, Tapos- ang ekonomiya nila mga kababayan. Kanilang ekonomiya gumanda. Pero ang ekonomiya ng Pilipinas, Sabi ko nga kanina na Wala na. 40% lang ng contract price ay napupunta sa proyekto. Yung 60% ay kita ng mga contractor at yung mga proponent. Tapos, ibang mga bansa, kaya siguro ang piso sa dolyar ay humihina dahil maraming mga naglalabas ng pera ngayon. At kaya, humihina din ang ating ekonomiya. dahil Ibig sa sabihin po nito ay ang corruption mga DPWH kababayan. projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, humihina pa ang ating ekonomiya. Humihina. Kaya kung Pati wala mga investors mga kababayan nagsiatrasan dahil sa dahil sa mga corruption na ito. Baliktad ang ito mga projects ng DPWH, baliktad talaga sila mga pero kababayan, mabawasan no? na lang ang utang at ang buwis Baliktad sa bayan. sila. Sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na Pangit kailangan ang infrastructure ni Marcos mga kababayan Puro mga flood control. Tapos anong nangyari mga kababayan? Humupa ba ang baha? Lalo ngang lumala. Parang walang epekto mga kababayan. Kung sana yung mga infrastructure mga kababayan, mga bagong kalsada, bagong tulay, mga subway, na ganyan, railway. Mas maganda sana mga kababayan. Makakatulong yan sa ekonomiya. Pero etong flood control na flagship ni Marcos mga kababayan, wala talagang silbi. Walang silbi. ating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. May Admar. pagkakahalintulad po ba yung 2025 sa 2026 budget? Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. Oo nga, no? 6.7 trillion na ngayon. Oo nga, mas kaysa sa malaki yung mga dating, I kababayan. believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang So meaning, andyan pa rin ang korupsyon. Dahil kung kinuha nila mga kababayan ang posibleng makukurakot, sana nabawasan. lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat farm-to-market roads, Ayun, inilipat lang nila mga kababayan dahil mainit na ang flood ang control. tinatawagan ngayong
health pork barrel na MAIP funds. Ayan, dyan pala nilipat. Ito talagang mga buwisit mga kababayan, no? Lahat gagawin, baka pangurakot lang mga kababayan. Sa iba pang klaseng mga bagong ayuda at sa pagbabalik di umano Ayuda ng na naman. nilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo, iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung dati ang pinagtuunan ng pansin ay yung mga flood control, ngayon inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus. Oo nga mga kababayan, no? Dahil, di ba, 2025, the most corrupt budget in Philippine history. Tapos 2026, mas malaki pa nga ang budget kaysa sa 2025. Tapos ano-anong mga proyekto. Nagbawas pa sila niyan mga kababayan ha. Zero flood control na daw yan. Tapos bakit sana lumiit mga kababayan dahil nagbawas sila ng proyekto? Bakit malaki pa rin ang 2026 kaysa 2025? Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm to market roads under Department of Agriculture na una 16 billion naging 33 billion. Pero ang isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Yan mga kababayan. Di ba ang daling masira ng mga kalsada? Yan ang mga substandard. DPWH po mismo ang Tapos hindi natatapos mga kababayan. Grabe. Itong mga kalsada, no, hindi natatapos. Tinitengga lang nila mga kababayan. Tapos mayroong porsyon na hindi tinapos. Ang daming namatay mga kababayan na disgrasya. Dahil may mga iniwan nilang mga bakante na hindi naman lang nila tinapos na diretso yung kalsada. umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling dayain dahil ginagawang mas manipis ang asfalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na babaha ang isang bayan. Ang kailangan na lang po, aspaltahin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-aspalto ng ilang mga highways natin. Sa aking sariling distrito, nakita ko ang isang asphalt overlay project ay prinresyo ng DPWH sa halaga ng 101.5 million pesos per kilometer na ayon po sa mga engineers ay dapat less than 50 million pesos per kilometer. At nung sinuri namin ng DPWH ang presyo ng asphalt overlay sa aking distrito for the 2026 budget, sila mismo ang nagbigay ng presyo na 50 million na lang per kilometer ang proyektong ito. Kaya ang ginawa ko sa aking distrito, kahit na sa buong bansa tinatalakay pa kung ano ang magiging bagong presyo ng aspalto, pusang ibinaba ko na lang po ang presyo ng aspalto sa DPWH budget sa aking distrito. At sana ito po ay magiging patunay na sa buong bansa talagang overpriced. Sabihin natin po 100% overpriced ang aspalto sa buong bansa at ang halaga ng aspalto sa DPWH budget ay mas malaki kaysa sa flood control. Ibig sabihin po, wala ng flood control pero nandyan po ang corruption kasing laki pa rin sa aspalto at sa iba pang mga road projects. Opo, marami pong bansa na tinitingala pagdating po dito sa mga kagaya nito sa mga kalsada po, Congressman. Ito po bang pag-aaspalto, paggagawa po ng kalsada natin sa ganyang presyo na nabanggit nyo po na hindi overpriced tsaka doon sa overpriced? Kung ihahambing nyo po sa ibang bansa, talagang pulidong-pulido na ba ito at magtatagal ito ng na hindi na paulit-ulit po yung same project sa halos kada taon na kinakailangan budget po? Baka ang inyong viewers sa ibang mga bansa ay pwede magsabi na mahal din naman ang presyo ng mga infrastructure projects sa ibang mga bansa. Ang pagkakaiba po ang quality. Baka pang matagalan ang mga asphalt roads sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, paulit-ulit. Kaya ang lumalabas, every few years, kailangan ulitin. Diyan po natin masasabi na malaki ang ginagastos natin over the lifetime of the road. Opo, doon sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations
na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show, yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat mula sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds. But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo, sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinion ng mga Associate Justices sabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional po itong ganito. Kayo po bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon. Definitely mali at I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services. Malinaw na ginamit siya sa mga DPWH projects at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Congress, halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat na mga proyekto na nakalaan po. Ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon nakalipas, projects at meron pang nabanggit nga ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan po ng pondo, budget natin, yung mga matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration, hindi na paglalaanan po ng pondo. Pero talagang na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed, which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. I definitely agree that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko kaya nga tawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nagbe-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020. If I'm not pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko pinakamalaking factor bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political oil pa rin sa mga corruption issues. Kasama na din dyan yung lumabas na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no
nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas, na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation, kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability. Bago lang ulit si partner MJ, balikan ko lang yung naging decision po ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, kasi debate rin po ito, kung yung return or restore. Kasi ang sinasabi po, pagkakaintindi ng mga nakakausap natin, ang pagkakaintindi nila sa desisyon ng Korte Suprema, isauli yung inilipat. Pero meron din kautusan doon na isama doon sa 2026 budget. Pero 'di ba po ba parang double taxation ba ito? Kasi yung unang tax yun yung naibigay pero kinuha sa kanila, no? Ngayon, kokolekta na naman ng tax para itatapal doon sa unang kinuha. Ano po ang take nyo dito po, Congressman? Tama, mali po talaga na ang solusyon ay ang taong bayan ang magbayad para sa mga inilipat na pondo na napunta naman sa flood control. Ang talagang dapat ay singilin natin sa mga contractor at yung ibang mga nakinabang sa mga contractor na yan na sila yung magbayad ng 60 billion na ito. Ang isang madalagdagan ko rin ay kulang pa nga din yung 60 billion kasi binawasan pa nila yung dapat pumunta sa PhilHealth sa 2026 and 2025 budget. Kaya in effect, if you look at the total amount that should have been going to PhilHealth after all these years, kulang na kulang pa siya at hindi natin ibinalik yung inilipat na pondo, binubuo lang natin yung pondo na dapat na pupunta sa PhilHealth all these years na hanggang sa 2026 budget ay kulang pa. Kong, anong perception na pinapakita nung pagpunta ni Secretary Vince Dizon sa BICAM? Well, I think backstory dyan ay nag-overpromise siya na hindi niya ma-deliver. At ang Kongreso yung nag-resist sa pagbaba sa presyo. Kaya si Secretary Vince ay yung umamin na hindi pala kaya yung ipinangako at kaya siya siguro humarap doon para siya kasi mismo yung nangako, kaya siya yung babawi ng kanyang pangako. Kaya, di ba, malaking factor din yung kautusan ng presidente na pababaan yung presyo ng construction material. Baka doon naghugot, Kong, malamang. Pero galing din naman kay Sec Vince yung mga presyo na yun eh. At siya yung nag-compute. Kaya I think, I'm sorry to just be candid here, lumalabas dito, ay hindi credible ang mga pinapangako. Isang araw, sinasabi nila, pababain natin ng 50%, at ito daw ang sinabi nilang pinakamalaking reforma sa kasaysayan ng DPWH. Pero yung pala hindi nila kayang i-guarantee sa 2026 budget. Ako, yung sinasabi na reenacted budget na lang. Kesa magpasa tayo ng budget na tainted with corruption. The same lang pala ito sa 2025, which was branded as the most corrupt budget in Philippine history. Ano tingin mo, Kong? Reenacted budget 2026. I think based on tonight, dahil nag-convene na muli ang BICAM, hindi ma-reenact yung budget. Pero ang isang interesting question ay kung 406 billion pesos ito out of a 6.7 trillion budget, bakit hindi na lang pinasasana yung 6.3 trillion muna pesos na ito? Baka may dahilan bakit itong 416 billion pesos ay napaka-importante para sa iilan. Pero siguro ang inyong viewers ay pwedeng mag-isip na lang po bakit napaka-importante na isama ang 406 billion pesos na ito. Congressman, hindi po ba ito maging president na pwede palang dumalo yung cabinet pwede palang makisuyo ulit sa BICAM na i-adjust yung budget? Kami rin dapat? I'm just saying na hindi naman siya yung nag-drive na itaas yung presyo. Nangako siya pero hindi niya ma-deliver. Kaya siya nandun para bawiin ang kanyang pinangako. Pero ang masasabi ko din naman ay unprecedented din ang open BICAM na ito kasi sa nakaraang mga taon naman daw hindi nagkaroon ng mga diskusyon tulad nito. Kaya hindi din nagkaroon ng oportunidad para ang mga members ng cabinet ay magpresenta kasi ang lumalabas ay papel lang ang nangyari sa BICAM in the past years eh. So we're breaking a lot of ground with this budget, not only with attendance of a secretary but even just having discussions
and having it live streamed. Opo, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po, Congressman, sa gitna po ng mga ganitong mga usapin po sa politika, dahil marami ng mga lumalabas. Napanood ko ngayong isang documentary ng isang media organization sa Singapore. Grabe pala yung pinagdadaanan natin na problema, lalo na sa pag-attract natin sa mga turista na malaki po palang ambag sa ating GDP. In terms of ekonomiya pa yun, kung maalala ko, yung DOT, Department of Tourism, binawasan din ng malaki yung kanilang budget, no? Message nyo lang po sa ating mga kababayan po, sir. On your point about yung lost opportunities ng Pilipinas sa tourism, I think you can say that the corruption in this country might be 1 trillion pesos per year, but the lost opportunities from investors who go to other countries because the Philippines has corruption issues might be trillions of pesos per year. Kaya napakalaki talaga ang epekto ng ating corruption sa ating bansa, both direct and indirect. At sana pagkatapos ng Pasko, pag babalik na muli ang gobyerno sa trabaho, pwedeng ituloy ang mga investigasyon sa mga corruption issues at masolusyonan natin ang mga issue na ito sa bagong taon. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste po, mga kapartner, na pag-usapan natin lalo na po dito sa